Ito po ang main text natin, Acts 10:28. So, and he said to them, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew," sabi ni Peter, "to associate and to visit anyone or another nation, but God has shown me that I should not call any person common or unclean." Kaya ang argument ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist yan, sabi ni Peter, wag ko tatawagin ng sino mang tao na common or unclean. Tao pinag-uusapan dyan. Yan ang sinasabi nila. Yan ang ating liliwanagin. Madali kasi mag-conclude, pero hindi pala ganon. Malalaman nyo mamaya kung bakit, mga kapatid at mga kaibigan. For example, dito sa Seventh-day Adventist commentary, sa volume 6, page 250, ito po ang comment mismo ng mga theologians ng Seventh-day Adventist tungkol doon sa sinabi ni Peter na iyon na binasa natin kanina. In Peter's vision, these dietary restrictions had symbolic reference to Jewish distinction between men themselves and the Gentiles. And the abrogation of this distinction was the point at issue. In interpreting the vision, one should recognize that although it was given in the setting of physical hunger, it did not concern food. It concerned men. Galing na po yan sa Seventh-day Adventist Bible commentary, kung saan talagang hindi daw concerned sa food yung nilinis dyan. It concerned men. Kaya mali daw yung mga nagsasabi na nilinis na ang karumal-dumal na pagkain sa panahong Kristiyano, dahil ang nilinis, ang linaw-linaw naman ang sinabi daw ni Pedro, na ang mga tao huwag tawaging marumi. Pero ang tanong ko ulit, ganun nga ba mga kaibigan? Huwag tayong padalos-dalos kasi noon for 24 years, si Brother Toto for 40 years, ganyan din ang paniwala kasi napaniwala kami na yun talaga. Pero nung kami po ay nag-aral pa at lumawak ang aming pag-aaral ng Bible, nakita namin na hindi pala ganon. But ang interpretation ng SDA commentary at mga Seventh-day Adventists, naglalagay sila na agad ng distinction kasi, no? The Seventh-day Adventists make a distinction between the food laws of Israel and how they affect the relationship between Jews and Gentiles. Sa mga Seventh-day Adventist point of view pala kasi, walang kinalaman ang food laws sa relationship ng mga Jews at Gentiles. Kaya they can forsake about food, but they go ahead on the Jews. Para sa kanila may dichotomy. And Mosaic law, yung Old Testament law, ay naniniwala na merong interaction between people and eating customs. Merong kinalaman yan. Related po ang interaction between Jews and Gentiles at yung mga kustumbre tungkol sa pagkain. At ang pangatlong point, Near Eastern culture, sa panahon ng Bible, yung fellowship and community are significantly strengthened by sharing food and drink. Kaya nga pag binasa nyo yung Luke chapter 11 verse 5 and 8, ang binanggit ni Jesus yan, yung tungkol doon sa isang tao na merong madaling araw, this oras ng gabi, may bumisita sa kanya at wala siyang pagkain. Ang ginawa nitong tao, sabi ni Jesus, kumatok siya sa kanyang kapitbahay at nanghingi kung meron ba silang tinapay kasi wala siyang may papakain sa kanyang bisita. Ganon katindi ang hospitality ng kultura noon sa Bible. Kaya huwag natin ihiwalay yung tinatawag na relationship ng pagkain at sa integration o tinatawag na relationship between fellow human being. May nakita akong isang babasahin dito sa Anthropology Review. Ito po ay review, ang pamagat ay From Sharing a Meal to Sharing Culture, How Commensality Shapes Social Identity. Pinakikita po dito mga kaibigan, yung sinasabi namin na merong relationship ang pagkain sa human social life. Yung tinatawag nating pakipagrelasyon. Sabi dito ng article, commensality, yan pala ang tawag doon. Commensality, the act of sharing a meal with others, is a fundamental aspect of human social interaction across cultures and throughout history. Communal eating has played an important role in building relationships and creating community. Food and eating practices
are integral parts of cultural identity. Sabi ng sa bandang baba, commensality or the act of sharing a meal with others is not only a physical activity but also as a social one. Nasasakyan natin to, Brother Toto, kasi sa kultura natin, pinapractice natin ang kahalagaan ng pagkain sa ating pakipag-fellowship sa ating mga kapwa. Kaya po, ang Israel, bilang bayan ng Diyos, protektado sila ng Panginoon. Protektado sila ng Diyos dahil gusto ng Diyos, pinili sila bilang kanyang bayan. Bayan sa kanyang sarili, sabi ng Panginoon. You are a treasure to me. You are a holy nation. I separated you. I prevented you by being contaminated, no? Doon sa tinatawag na unlawful feast at celebrations ng mga Gentiles na nasa paligid nila. No? So, ang pagkain sa mga katuwid, itong food laws na binigyan ng Diyos sa Israel, it is a protection and prevention na matempt sila o sila'y matukso na sila'y mahila sa kaugalian ng mga Hudyo o magkaroon ng illicit relationship with them at makalimutan nila ang Panginoon. Napakahalagang punto itong ating sinasabi. Meron ba tayong patotoo? Yes, nasa Bible po, mga kaibigan. If you open your Bible in Deuteronomy 7, verses 3 to 6, ang sabi ng Panginoon, you shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons, or taking their daughters for your sons, for they would turn away your sons from following me, to serve other gods. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Ganyan po talaga kahalaga, kamahal ng Panginoon. Kaya nga po tayo din mga Kristiyano, no? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon at maaari gusto niya humiwalay tayo sa practices ng sanlibutan. Yung desires of the world, yung tinatawag na showy display of means of life, yung tinatawag na desire of the eyes, no? Yung magiging proud tayo, magtaas ang ating pride dahil meron tayong mga possessions. Hindi po yun ang takbo ng mga Kristiyano. We have to show our loyalty to God na tayo para sa Kanya at hindi tayo sa mundo. Pero, gaya ng ating sinabi, para lumalabas na ang mga kapatid nating Seventh-day Adventists, they are ignorant itong tinatawag na commensality cultures na prevalent pa naman during Bible times. Kaya, huwag ninyong ihiwalay yung food laws sa tinatawag na interrelationship between Jews and the Gentiles. Ang napansin ko dito, mga kaibigan, wag sana maging nanakit yung ating mga Adventist na kaibigan, merong problema sa Seventh-day Adventist sila na meron silang kaugalian na palagi lang dinidivide yung mga bagay na hindi naman magkahiwalay. Kung natatanda mo, Brother Toto, na-discuss natin ilang beses na ang kautusan ng Diyos isa lang. There's only one law, the Torah. It consists of 613 laws. Ngayon, ang ginawa ng Seventh-day Adventist, nagkaroon sila ng 2 laws jury. Yung isang law, dinivide nila. Kaya meron silang 2 law ngayon. Moral, ceremonial, at yung mga na mga kung ano naman. So, dinivide nila moral and ceremonial. Para ano? Ginawa nila yon arbitrarily, walang basis sa Bible. Wala naman kayo mababasa sa Bible na moral ceremonial law. Seventh-day Adventist lang nagpo-promote yan. Wala sa Bible yan. Walang ganon, walang tulong, isa lang ang kautusan ng Panginoon. Yung moral law, ceremonial law, aspect lang yan ng isang law. Pero hindi dalawang maghihiwalay na law yan. Pinaghiwalay ng mga Adventist yan, para sa ganon, ma-save nila yung Sabbath ng Ten Commandments, pati yung pangalan ng church nila, Seventh-day Adventist, na huwag mawala sa mundo, dahil pagkapati ang Sabbath ay nawala. At hindi nila hiniwalay yung moral law sa ceremonial law. Mawawala ang Sabbath. So they have to separate and put a distinction to it. So ang sinasabi nila, nawala yung ceremonial. Pero yung moral, kasama sa natin. So therefore, yung pag-divide ng Seventh-day Adventist between the food laws at saka yung interrelationship between Jews and Gentile, sineparate din nila. Para nga naman, pag nabasa nila Acts 28, pagkain, ang tao lang ang nilinis, pero yung food laws, hindi. Pero sa totoo,
The truth is that Peter's vision in Acts 10 has an application for both food and people. Yung sa people, consequence na lang yan. At malalaman nyo mamaya kung bakit ko nasabi. Halimbawa, mismo sa standard reference ng New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, nandito sinasabi niya, Peter's vision of the sheet coming down from heaven in Acts 10, verses 9 to 16, illustrates the fact that this national separatistic effect of the clean and unclean animal laws was felt throughout the ages. Ano po ibig sabihin niyan? Pinatutunayan lamang ng mga eksperto sa theology at sa history, background ng Bible, sa exegesis, na yung ginawang pagbabawal dietary law between clean and unclean ng Diyos sa Old Testament, sa Israel, nagkaroon ng national separatistic effect. Why? Kasi naapektuhan yung relasyon nito sa between Jews and the Gentiles. No? Malaking gap kasi part ng tinatawag nating relationship at social gathering, yung may pagkain talaga. At para ma-avoid na ang mga Jews, bayan ng Diyos na kanyang pinili, ay magkaroon ng part at tinatawag na fellowship with the Gentiles, talagang sinimulan niya sa pagkain. Pagka may pagkain na naman na hindi pwede at malinis at marumi, hindi ka pwedeng ma-invite na mga Gentiles sa kanilang bahay o sa kanilang mga tahanan, mga celebration. Kasi alam natin ang Gentiles, lahat, parang sabi nga wala sa kanilang pinipili na pagkain. Kaya yun ang ginawa ng Panginoon. So hindi talaga pwedeng i-separate yung bagay niya. Now, ano ba ang reason behind kung bakit nagkaroon ng clean and unclean? Napakaraming theory dyan. Merong nagsasabi, hygienic. Yan ang standang Seventh-day Adventist. Hygienic ang reason. Why? Kasi daw, pag sinabing marumi, yung mga hayop, maraming bakterya, maraming kung anong mga bulate, hygienic. Pero, alam niyo mga kaibigan, pag binasa niyo yung article natin, na ating pinakita kanina doon sa ating website, isa lang yan sa dahilan. Hygienic reasons. In fact, hindi rin yan katanggap-tanggap at marami rin nagki-question dyan. Kasi hindi naman porke nasa category ang isang animal na malinis, malinis at wala ng mikrobyo, wala ng bakterya, meron pa rin. Lahat ng hayop, lahat ng flesh, no? Pagka hindi lalo, kahit clean animal pa, kahit sabi mong baka at kambing pa yan, na pwedeng kainin, may mga pag di mo nilinis at hindi mo usay pagkakaluto mo, sasakit pa rin tiyan mo. Mamaaring ikaw ay malason. Meron naman nagsasabi, allegorical explanation, na parang sinasabi lang daw ng Panginoon John, na ito ay, ang mga hayop kasi katulad ng baboy, glutinous, no? Glutinous, saka impolite ang behavior. Mahilig sa putik, kaya yung palang, huwag nang kakainin. But that is not also a very strong evidence. Merong mga tinatawag na pagan association, meron sinasabi na heavenly analogy. Pag heavenly analogy naman, sinasabi doon na kung ano daw yung pinatanggap lang ng Diyos na pwedeng ihandog sa Kanya, at yun lang daw ang pwedeng kainin ng tao. Yan ang gaya analogy. Pero remember, meron isang reason talaga sa Bible. Sabi ng mga scholars, mga Bible scholars, kahit isa sa mga itong mga theory na ito, walang isa dyan na nakakapag-explain talaga kung bakit, ano ang rationale behind the category of clean and unclean. But the Bible give one reason. Ang Bible may isang reason. Hindi health reason. Yan ang problema natin Adventist tayo. Health reason hanggang ngayon. Yan ang sinasabi ng mga kaibigan natin Adventist. That's health reason. Kaya may clean and clean. No, hindi health reason. If you read Deuteronomy 14, 1-3, etong sinasabi, you are the sons of the Lord your God. You shall not for yourselves cut yourselves or make any baldness on your forehead for the dead. For you are a people holy to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be people for his treasured possession.
out of all the peoples who are off the face of the earth. You shall not eat any abomination. Kita mo? May kaugnayan yung pagpili ng Diyos sa Israel bilang holy. Holy kasi ang concept ng holiness is separate from others. Binukod mo sa iba. So, ang Israel, binukod ng Diyos mula sa ibang mga bansa bilang kanyang treasured people, out of all the people. Tapos biglang ang conclusion ng Diyos, you shall not eat any abomination. So, may kinalaman sa holiness. Walang kinalaman sa health. Hindi naman sinabi ng Bible, because you are the most healthiest people in the world. Therefore, thou shall not eat abomination. Hindi ganon. In fact, sabi naman ng Leviticus 20, chapter 20, 22 to 26, you shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. And you shall not walk in the customs of the nations that I am driving out before you. For they did all these things, and therefore I detested them. Sabi pa ng continuation, I am the Lord your God, who has separated you from the peoples. You shall therefore separate the clean piece from the unclean. Ang tinutukoy dito ay ceremonial, hindi literal na talagang unclean, kundi ceremonial, clean, and unclean. You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from peoples, that you should be mine. Kaya, remember, Pastor, yes, question. go ahead. Can you just define what does ceremonial clean and unclean means? Kasi maraming Adventist, when it is explained this way, hindi nila naintindihan ano ba yung seremonya lang, seremonya. Hindi yung pagka hindi ka kumain, holy ka na kagad. It is a ceremony, di ba? That's a good question. Pakipaliwanag po. That's a good question, Brother Toto. Pag sinabing ceremonial, ritual lang yan. So, ang ibig lang sabihin yan, Brother Toto, pag sinabi ang isang hayop ay marami, hindi siya literal na marami. No? Hindi siya literal na marami. Kaso sa atin, sa Adventist concept, pag sinabing marami, literal na marami. Pag malinis, literal na malinis. So, pag sinabing ceremonial, ritual, bagaman hindi actual na marumi, ay sinasabing ceremonially unclean kasi ito ay may kinalaman sa kanilang religious ritual. Religious ritual. Hindi physical, hindi literal, kundi religious ritual ang ibig sabihin noon, Brother Toto. Kaya po, dito... May comment lang ako doon kasi nga, sige, sa dati kong faith bago naging Seventh-day Adventist, there was a religious ritual. Pero ang paniwala ko na pagka pinagdasal, yung tinapay ay nagiging actual body ni Jesus Christ. Which we call transubstantiation. So for us at that time, real body yun ni Christ. Kaso actual body daw. Actual, so it's not a ceremony. Ceremonial. It's the actual. Okay. So you mean to say, is it similar to or the same as yung paniwala ng Adventist ngayon na hindi siya ceremony lang, ngunit actual siya na talagang pagka sinabing clean, malinis talaga yan. So, ganun ba ho yun? Pareho? Hindi. Magkaiba yan. Hindi. Kasi hindi mo pwede sabihin literal o physical na marami. Halimbawa, baboy. Dahil marami siyang tekineya, mga tinatawag na larva, mga bulate. Marami din mga hayop. In fact, pag tinignan mo yung baka, pati nga chicken mayroong pag-aaral sa US na tinignan, pati yung chicken madumi rin May mga parasites din So, hindi yun ang basihan. Tsaka hindi rin basihan na kung anong kinakain ng hayop ang batayan para masabi siya malinis o marumi. Kasi may iba nagsasabi, yung itik, hindi pwede kain, di ba? Adventist tayo. Naging hanggang ngayon, controversial pa yung pagkain ng itik. Sabi ng mga Adventist, kasi ang itik, walang hati ang paa, makadikit daw ang paa. Dahil may web yung kanyang paa. Tapos ang itik daw, kumakain ng bulati, putik, hindi din yun ang batayan kasi ang kabayo,
Halimbawa, ang kabayo. Bakit ang kabayo hindi pwede kainin? Ang kinakain lang naman nun ay vegetarian ang kabayo. Hindi siya kumakain ng flesh. Grains and Grains. grass. Pati yung camel, hindi rin pwede kainin. So, hindi batayin din yung kinakain ng mga hayop. No? Kaya, it is purely ceremonial. Kaya nga po, nagtataka ako sa mga, kaya nagtataka tayo ngayon sa Adventist. Itong tanong natin sa mga Adventist. Kung ceremonial pala ang clean and unclean, tapos sasabihin ng Adventist, ang nawala sa kautusan ay ceremonial law. Ang natira, moral law. Ang tanong, bakit ngayon sinusunod nyo pa rin yung ceremony ng clean and unclean? Di ba sabi nyo, ceremonial law, lumipas na? Di dapat pwede na kayo kumain ng baboy. Di ba? Very good point. That's a good point. And I hope na hindi lang good point ito, kundi ma-absorb din ng mga Seventh-day Adventists. Mag-sink in din sa isip nyo. In fact, hanggang ngayon, maraming Adventist nalilito dyan eh. Nagtatanong pa rin sa akin nung ako'y Adventist pa noon. Ano ba yung baboy po? May ceremonial o moral law? Hindi moral law yan. Yeah. Wala nang sa 10 commandments sa kakakain ng baboy. In fact, marami akong friends na Adventist. Pagka nakakain sila, natatakot sila na kasalanan yon and hindi sila maliligtas. I mean, Adventist friends right now, yung mga nagkikriticize sa sinasabi ni Pastor Ron ngayon, nakikita ko kasi may mga comments. How would you now, kung talagang nag-aaral kayo ng doktrina ng Seventh-day Adventist at naiintindihan nyo, how would you now defend yung sinasabi ninyo na tama kayo at mali si Pastor Ron dun sa explanation niya about ceremonial and yung ang sinasabing holy and unholy. So does it mean ang baka ay holy? And sa India, holy ang baka. Hindi nila kinakain. Okay. That is ceremonial. Ceremonial sa atin, it's a ceremony. Sa kanila, really holy. Hindi lang ceremonial. Holy. Kaya hindi nila kinakain. So, kaya ang tanong natin, sige. Tanong natin ceremonial law pala ang pagkain ng baboy, ba't meron pa rin sa inyo? Hindi nga nagko-connect eh. Yung science hindi nagko-connect kasi nga pag sinabing ceremonial, sinabi yun na nga kanina, kahit manok, unclean. May parasites. Kasi maraming parasites. Maraming parasites. Ganun din sa baka, marami ring parasites. Baka, exactly. So, kung about health siya, hindi siya healthy. Kasi nga, it's really something. May parasite pa rin. Hindi siya actually. It attracts, Kaya hindi siya actually. Kung ceremonial siya, and then it's related to salvation, then babalik ulit dun sa tanong. Hindi siya kasali siya sa salvation part. So, medyo mahirap i-explain yon, di ba? Mahirap yan. Kaya nga, buhol-buhol ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, tama lang na alisan natin yan, Brother Toto. Anyway, tutuloy natin to. No? The dietary regulations na nababasa natin sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14 were founded on the law of purification rather than necessarily being health law. Kasi kung ito ay health law, ang sabi nga ng Panginoon, you shall therefore be holy, for I am holy. Yan ang karugtong nung huwag kayong kakain ng karumal-dumal. Dapat ang sinabi ng Diyos, yung health law yan, you shall therefore be healthy, for I am healthy. Tama. Nag-gets mo ba yung logic nun, Brother Toto? Of course. Kaya wala sa katwiran yung narinig natin, lalo na mga kulportor, katulad mo, Brother Toto, dati ka kulportor. Magbebenta ka ng health and ho, yung mga halaman ng gamot, kung ano-ano. Those clean and clean thing is not a health issue. Kaya nga kung binasa niyo yung Old Testament, pag ikay nadungisan, di ba, nahulugan ng butiki, yung lutuan mo, nahulugan daw ng butiki. Ceremonially unclean. Ceremonially unclean. Mamayang gabi lang, pag lubog ng araw, ay malinis na siya. Nalilinis pala eh. So, hindi talaga nakakahawa yung dumi ng butiki. Hindi literal. Kundi, lang ceremonial. It's not an actual problema. Kaya, remember, this is a paliisipan sa ating mga Adventists. Hindi health issue Hindi health issue. But holiness, ceremonial, which until now, nagtataka ko,
ceremonial law pala ang unclean and clean and unclean po. Bakit sinusunod nyo pa rin? Wala pala kayong batayan. Now, punta tayo dito sa talagang issue natin. Yung Acts 10:9-16. Yung vision ni Peter. Sabi ng kanilang Seventh-day Adventist na commentary, ang nilinis dyan yung tao. Hindi pagkain. Kahit nasa tagpo na yan, si Pedro ay nagugutom, hindi talaga pagkain ang nilinis. Nako po, mga kaibigan, I pray to the Lord na gamitin ang moment na ito, nabuhusan kayo ng biyaya, ng grasya ng Panginoon para mabuksan ang isip nyo. Ano po? Bakit natin nasabi? Ito po, babasahin natin yung buong account ng vision ni Peter para makita natin ang ibig sabihin nito. Sabi sa Acts chapter 10, verse 9-16, the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." Biruin mo, sinaway ni Peter si Jesus. Si Jesus tong Lord na tong kausap niya rito. Sabi ni Jesus, "Oh, bumangon ka, Pedro. Pumatay ka, kumain." Tinutunan ni Pedro. At yan talaga ugali ni Pedro. Alam natin yan, no? Lagi siyang kumukontra sa Panginoon. Kaya minsan, nasabihan siya ni Jesus, "Lumagay ka sa likod ko, Satanas." Yun ang agresibo si Peter. Now, tuloy natin. Sabi dito, "I never eat anything common or unclean." And the voice came to him again a second time. Ito, kinorek na si Peter. "What God has made clean, do not call common." This happened 3 times and the thing was taken up at once to heaven. So, 3 beses pala itong bumaba kay Peter at 3 beses inutos ng Panginoon. Kung paano 3 beses na tinakwil ni Pedro ang Panginoon, 3 beses din siyang binalik ni Jesus, "Peter, do you love me? Peter, do you love me?" 3 beses din siya pinakita ng Jesus kay Pedro ang kahulugan ng kanyang message about 10 years ago. Remember yung sa Mark chapter 7 verse 19? Nang sabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa tao, kundi kung ano yung lumalabas sa puso ng tao. Puso. Yun na nagpaparumi sa tao. At sa salitang ito, nilinis niya ang pagkain. Nung moment na yun, andun si Pedro. So, naalala ni Peter siguro yun. Pinapaalala sa kanya ng Panginoon. Kaya nga 3 beses ito pinakita ng Panginoong Jesus eh. Kaya si Pedro talagang, alam mo na, may pagkatigas ang ulo. So, ang ginawa ng Diyos na malinis, past tense eh. Hindi naman sinabi na, ang lilinisin pa lang ng Diyos. Hindi, made. Nilinis na. May naganap ng paglilinis. What God has made clean, do not call common. Ibig sabihin si Pedro, kinukorek ni Jesus. Pedro, nakalimutan mo lang, sinabi ko sa iyo dati. Sinabi ko na sa inyo yan, nanlilinis na. Kaya lang, hindi mo pa rin na-gets. Ano yung talata na sinasabi natin, sinabi ni Jesus? Ito yun. When did God make the unclean animals clean? Hindi naman sa panahon ng pangitain ni Peter eh. It was 10 years ago, more or less. Doon pa lang sa Gospel of Mark naka-record eh. Binasa natin kanina, Mark 17:18-20. Whatever goes into a person from outside cannot define him. Hindi yung pumapasok sa iyo na baboy o ano man yan, pumapasok sa bibig mo, ang nagpaparumi sa iyo. Doon sa Israel, kaya merong clean na ng clean, at ito'y ceremonial, ano man pumasok, narurumihan sila. Hindi literal, but ceremonial. Pero sabi dito ni Mark, sa Mark 17:19, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled. Tapos may parenthesis, napansin mo, Brother Toto? Yes. Thus, he declared all foods clean. Kahit saan Bible version, meron yan.
Ito But Pastor, kahit mga textual criticism, hindi kini-question yan. Kasi talagang Pastor, included yan, commentary yan ni Mark. Sige po, go ahead. I Brother have a Toto. question lang just to clarify, no? Yung word ritual at saka ceremonial, it's synonymous or pareho lang sila? Oo, Ritual pareho lang and yan, pareho lang yan. Kasi naalala ko yung especially one of the comments here, saan daw makikita na yun nga, yung word na ceremonial unclean. Meron daw ritually unclean. So malamang itong nag-comment na ito ay hindi pa niya nababasa yung mga translations na iba. Kasi Mamaya, yung mga papakita words, natin. papakita mo nga po. Okay. Just to clarify, Mamaya, pakita our natin. concern is Bible yung mismo ng Seventh-day Bible Adventist. and so ritual and Seventh-day Adventist mismo. ceremonial, ritual and ceremonial are synonymous or ibig sabihin nun, they're used interchangeably. Pareho lang yan. Tama Oo. ba? Tama. Ang paggamit pareho. So, Ayaw nila the gamitin question yung ceremonial kasi nga, kasi tatamaan. napasubo sila. Bakit napasubo sila? Sabi nila pag ceremonial, lumipas na. Lipas na. Kaya Okay. gusto nang gamitin ritual, ayaw na ceremonial, Ritual. pinapasubo sila. Kasi Oh, nga naman, okay. kung ceremonial law pala ang clean and unclean, ba't sinusunod pa nila? Akala ko ba moral law na lang ang sinusunod nyo? Ten Right. Commandments. Wala nga sa Ten So, Commandments siya kakain ng baboy. Doon sa ceremonial naalala kong law, which is also a ritual, yung babae pagka may regla at naupuan mo yung kanyang naupuan, di ba you're again ceremonially unclean or ritually unclean, di ba? Then you have to wait until the evening para maging clean ka ulit. Malilinis din. So it's pareho din, di ba? Yung term. Okay, good. Sige po. Dinidivide lang nila. Mahilig sila mag-divide na hindi naman ka-divide-divide. Okay. Yes, ito emphasize natin to. Whatever goes into a person from outside cannot define him, sabi ni Jesus. Since he enters not in his heart, but his stomach, and is expelled. Thus, may close and open parenthesis, he declared all foods clean. Ibig sabihin, hindi si Jesus ang nagsalita nito. Yan ang katwiran ng mga Adventista. Hindi naman si Jesus ang nagsabi. Ang nagsabi niya si Marcos, commentary ni Marcos yan. Pero ang commentary pa ni Marcos inspired? Yes. Kasi ba't nakalagay yan dyan? Ayaw tanggapin yan kasi hindi lang matanggap na si Marcos mismo, naliwanagan na para sa kanya, wala na yung ritual na ceremonial law sa Old Testament. Yeah. Now, very clear naman. Very clear naman eh. Oo. Kaso yun nga, yung hindi nagko-connect po. Kasi syempre, ito yung pinapaliwanag ko rin sa mga kaibigan ko. Sabi ko, ako ganyan din dati ang pag-intindi ko. Pero nung pagbinasa mo again and again, yung scriptures, lalo na if you go through yung line from Old Testament to New, consistent si Jesus about yun nga, yung ritual at saka yung cleansed by the Lord. Kaya nga yung blood ni Jesus Christ, hindi ba? So we were declared clean by Jesus Christ with His precious blood. Talagang hindi naman literal na binuhos yung dugo sa atin, di ba? Talagang yes, exactly. That's a good he ritualized example. In the eyes of God, nasabi niyang, my blood has cleansed you. So, okay, kung sasabihin His blood is cleansed me, hindi naman literal yun. So, dito naman, yung ceremonial na sinasabing unclean yan, it's for a purpose to identify yung bayan ng Israel among all the Gentile nations, which are common practice. Exactly. So, at that time, dun sa pagkaintindi ko kanina sa paliwanag ninyo, it is to set apart para makilala ang Diyos sa bayan ng Israel na iba to, di ba? So may uniqueness. So it is a ceremony, it is a ritual, and I'm sure the exegesis that you're doing is very clear. Ulitin ko mga kaibigan, lalo sa mga Adventist. Itong sinasabi ng Diyos kay Peter na ang ginawa ang what God has made clean. Ginawa ko na malinis yung mga yan. Huwag mong tawagin common o hindi o marumi. Bakit? Kailan ba sinabi ng Diyos yan? Sinabi ni Jesus yan noon pa. Habang andun pa si Peter, kasama niya 12, hindi pa namamatay si Jesus. Na kung ano yung pumapasok sa tao, sa bibig, hindi yan na nagpaparumi. Ang nagpaparumi nasa puso. Kaya mga Adventist dito, na galit sa atin, nagbabash, hindi nga kayo kumakain ng baboy, pero sa pananalita nyo, nagiging marumi kayo.
Ha? Kasi, di ba, ano ba mas mahalaga? Yung nasa puso ng tao, hindi yung kinakain. Hindi ka kumakain ng baboy, yung kababoy naman lumalabas sa bibig mo. Pareho rin. Marami ka pa rin, kapatid. So Kaya sabi dito, ritual ang oh, focus ng itong practice ng SDA, pero yung spiritual, which is a heart issue, hindi that is moral napapractice. issue actually. Moral issue na yan. Yes, anything about the heart Yun becomes ang a moral importante ngayon issue sa Panginoon. kasi it affects relationship, di ba? Exactly. So Oo, yung sa pagkain ng pagkain ng itong mga sinasabi na kalumal-dumal. according to the ceremonial is karumal-dumal, under the ceremonial law, it is karumal-dumal. Pero Oo. in the context of itong sinabi ni Jesus Christ, correct me if I'm wrong, Mm. na dineclare niya na it's no longer the ceremonies that we are talking about because Exactly. itong unclean animals are no longer unclean for you Yes. in the Nilinis context ka. of the God spiritual made clean. aspect. Ngayon, God made clean. nagkakasala ngayon sila, kagaya ni Pedro, sinusuway ngayon ang mga Seventh-day Adventist ng Panginoon. Disobedience. Yeah. Yung If he said sinabi it's ng clean Panginoon, and we say it's unclean, yung sinabi ng disobedience. Panginoong Jesus kay Peter, kung ano yung tinawag ng Diyos na malinis, huwag mong tawagin marumi, at ngayon sa panahon natin, nilinis na mga yan, tinatawag ko pa rin marumi ng Sabatista, nagkakasala sila, lumalaban sila sa Diyos. Kala nyo, sumusunod pa rin kayo sa Diyos, hindi na kayo masunurin, nalalabanan nyo eh. Ngayon, kaya ko gusto ko ulit-ulitin itong parenthetical statement ni Mark. Importante ito eh. Thus, he declared all food clean. Ang mga Seventh-day Adventists, binabaliwala ito eh. Huwag yung baliwalain yan. Kasi ito'y parenthetical commentary ni Marcos. Based sa kanyang understanding, nung sinusulat niya itong Book of Mark, noong mga AD 40, so 10 years nang nakaakyat si Jesus sa langit, saka sinulat ni Mark ang Gospel of Mark after 10 years. After 10 years after Christ has come risen back from the dead and went up to heaven, ang Christianity noon, dumadami na at lumalago na sa pagkaunawa sa Bible. Mark, writing AD 40, had the advantage of reflecting on the past events, drawing for Peter's testimony, Jesus' teachings on food. Kumbaga, nire-recall ni Mark kung ano yung sinabi noon ni Jesus at kaya siya nagdagdag ng comment. No? Na sa panahon ito, nung time na sinusunod ni Mark ito, 10 years ago, mga 40s, nasa 40s na, si Jesus 30s, nasa heaven eh. But 40s, nung time na lumalago na, dumadami ng Christianity, siguro naging issue pa to sa panahon ng Kristiyano noon. At ang audience ni Mark ay mga Gentile na Christian. Yung bumabasa na Gentile Christian ng mga AD 40s, naunawaan nila na dun sa sinabi ni Jesus na yon, na ang hindi dumapasok sa tao nagpaparami, kundi lumalabas, yun ay pahiwatig na diniklara na ni Jesus na wala nang ritually clean and unclean. At ito magandang point na gusto kong i-brought up, mga kapatid. The church fathers, sino ito ang mga church fathers? Ito yung mga sinaunang mga alagad ng Panginoon after nang mamatay ang mga apostol. Church fathers concur that Mark was an associate of Peter. When Mark wrote his gospel, Peter narrated to him the events he witnessed and the teachings he heard about Jesus. Si Marcos pala, ito hindi alam ng maraming Adventist, pero tanggap ito ng maraming scholars. Kung si Lucas ay associate ni Peter sa kanyang missionary work, si Peter naman ang kanyang associate at tinuturing niyang anak-anakan niya, si Marcos. Kaya, nung sumulat si Mark ng Gospel, ng mga AD 40s, yung palang laman, information na babasa natin sa Gospel of Mark, galing lahat yon kay Peter. Galing lahat yon kay Peter. Ninanarrate niya isa-isa kay Marcos yung mga bagay na kanyang nasaksihan at narinig niyang itinuro ni Jesus. Kaya, hence, the remark, thus he declared all foods clean, although si Mark ang nagsulat nito at kanyang dinagdag na note, essentially originates from Peter, who conveyed it to Mark. Hallelujah. Remember,
ang pinag-usapan natin, Acts 10:28, visions ni Peter. Ngayon, pag Adventist nag-interpret, tao lang daw yon ang nilinis. Pero pag si Peter pala, ang tatanungin at yung kanyang associate na si Mark, para sa kanila, ang nilinis hindi tao, all foods clean. Paano natin nasabi? Baka mamaya yung mga ating mga viewers, anong ebidensya mo na sinabi ng mga church father na si Peter ang nagturo kay Mark? Eto, titigas kasi ulo niya. Ito, ang pangalan ng nagsabi niya si Papias. Okay? Itong libro na nasa inyong harapan, ito ay pinamagatang The Apostolic Fathers, Volume 2, edited and translated by Bart Ehrman. Ito ay under the Loeb Classical Library. Ito yung sinabi mismo ni Papias na isang bishop sa Hierapolis sa Asia Minor noong 140 AD. 140 AD. Sabi ni Papias, and this is what the elders used to say. When Mark was the interpreter or translator of Peter, he wrote down accurately everything that he recalled of the Lord's words and deeds. Okay? But not in order. For he neither heard or the Lord nor accompanied him. But later, as I indicated, he accompanied Peter, who used to adapt his teachings from the needs at hand, not arranging, as it were, an orderly composition of the Lord's saying. Patotoo yan ng Church Father, Brother Toto. Ito pala, Gospel of Mark, galing pala kay Peter yan. Kung ano yung sinabi ni Peter sa mga tinuro ni Jesus, yung mga teachings ni Jesus, ay galing kay Peter na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya kung galing kay Peter itong sinabi ni Marcos, lalo na sa Mark 17:19, thus he declared all foods clean. Hindi galing kay Marcos yan kasi hindi naman daw niya nakita ni Marcos si Jesus eh. Hindi na naabutan ni Jesus yan eh. Kaya nalaman niya ni Marcos kasi si Pedro mismo Peter, yeah. na nakakita ng vision, na nakaunawa ng vision niya na ang nilinis ay pagkain. Correct. Yung thus he declared all foods clean, yan ay ideya na Peter. Therefore, kung si Peter ang tatanungin natin, naniniwala siya doon sa kanyang vision na ang nilinis ng Panginoon ay pagkain. Consequence na lang yung sa mga Gentiles at mga Jews, yung kanilang association. Yun na yung consequence na pwede nang makipag-fellowship ang Gentiles at mga Jews because wala nang distinction between clean and unclean. At binasa nga natin na si Marcos, estudyante at associate ni Peter. So, alam ko yung mga Adventist dito nagugulat. Ito ngayon, translation ito ng Seventh-day Adventist, yung The Clear Word Bible. Meron kasing nagreklamo kanina sa atin, Brother Toto, na viewer. Sana wag muna kayo magreklamo, magtanong muna kayo nang hindi kayo napapahiya. Kasi nagtatali-talinuhan kayo, pala hindi nyo alam. Sabi niya, saan mo nabasa na ceremonial unclean? Hindi, literally unclean lang yan. Ito sa yung Bible mismo. Seventh-day Adventist, The Clear Word Bible on Acts 28. Ito ay tinanslate ni Jack Blanco, isang theologian ng Seventh-day Adventist. At ito ay pinablish ng Review and Herald Public Health Association ng 1996. Ito ang translation ng Seventh-day Adventist. After he was introduced to the group, he said, all of you know that a Jew is not allowed to visit and eat in the house of a Gentile. Pati dito, tama yung sinabi natin kanina, supportado ng translation nito. Yung tinatawag nating association ng food at ng tao. And because that makes him ceremonially unclean. But God has shown me in vision that I have no right to look down on any man and call him impure or unclean. So, mismo sa Bible mismo ng Seventh-day Adventist, ginamit nila ceremonially unclean. So talaga ceremonial law lang yan talaga. Yung sinasabi yung pagbabawal ng kain ng baboy, ceremonial lang yan. Kaya magulo isip nyo eh. Sasabihin nyo, lumipas na ceremonial. Pero yung pagkain pala ng baboy, makarumaduma, ceremonial. Brother Toto, ano masasabi mo dyan?
No, I'll even just comment. Itong si Jack Blanco as sabi niyo nga theologian, itong clear word just to uh, make it official, hindi ito translation, it's a paraphrased, expanded Paraphrase, paraphrase. exactly, to be exact. So for a theologian to paraphrase expresses yung belief niya and understanding, di ba? So Yes. as a theologian, Saka not it only reflects is the it Seventh-day Adventist understanding. understanding. So I think na-justify na yung in-explain yung kanina na yung ceremony and ritual are synonymous. Ibig sabihin nun, they have the same meaning, two different words, and they can be used interchangeably. Yes. So let's say, yun nga, yung ritual ng mga misis natin bago matulog, ritual na naglilinis ng mukha o seremonya ang tawag natin. Oo, di ba? Oo, Nagseseremonya. seremonya ka na naman. It's the same. Let's be fair, our Seventh-day Adventist friends who are going literal for literal, hinahanap yung word. But let's be fair. Understand the context of the explanation. And let's be mature. Okay, Oo nga. thank you. Parang kagagaling nyo ng Sabat sa simbahan, wala na naman kayong modo. wala na naman Yeah, yung... yeah. Okay, No, I next. think Ito. Okay. Kaya isunod natin to. Therefore, Peter, as a conclusion ng ating nakita, Peter is now aware of the consequence of doing away with the dietary law. Ano ibig sabihin nito? Doon sa visions ni Peter sa Acts 10, 9 hanggang 16, talagang diretso sa pagkain yun. Kaya nung sinabi ng Diyos na, what God made clean, do not call unclean. Kung anong nilinis ng Diyos, ang dininis talaga ng Diyos yung pagkain, yung ceremonial law ng clean and unclean back in Mark 7:19. As understood by Peter, it was food. Pero, ang consequence nun, pagtanggal ng law about clean and unclean, ay aware siya na it is the consequence of doing away with the law. Yung tinatawag na separation between Jews and Gentiles. Kasi remember, the gospel is for all the nations din, di ba? Pangalan ng ebanghelyo. Pati mga Gentiles they are welcome na. Kaya nga sabi sa Galatians 3:28, wala na ngayon Gentiles, wala nang Jews, wala nang babae, lalaki, kay Kristo. Lahat tayo, iisa na kay Kristo. Okay? Amen. So that not Amen. only has God already abolished the ceremonial division between clean and unclean animals, but that they are also allowed to associate with Gentiles. Kasi hanggat andyan ang dietary law ng clean and unclean, walang magiging association between Jews and Gentiles. Yun ang ibig sabihin yan. So, ang ginawa ng Diyos, tinanggal niya. Kasi pag binasa mo ang Deuteronomy 14 at Leviticus 11, ang marumi naman doon yung hayop, hindi yung Gentiles eh. Hindi nito rin ng Diyos na marumi ang Gentiles. Ang marumi yung mga animals. Kaya ngayon, ang mga Hudyo, nagdagdag na lang sila, yung mga rabbis, nagdagdag lang sila ng tradisyon. Sinabi nila, wag na rin tayo makapag-associate sa mga Gentiles, marumi yan. Kahit pumasok sa bahay, marumi. Wala naman yan sa Mosaic Law. Ang nasa Mosaic Law, yung mga animals ang marumi. The SDAs might not be aware that the Torah never state that Gentile people are unclean. Maniwala ka sa akin, mga Adventist hanggang ngayon, ang alam nila, ang mga Gentiles sila ang unclean. Hindi sila ang dilinisin. Kaya yung sinabi na sa vision ni Paul, yung ginawa ng Diyos na malinis, wag mong tawagin marumi, mga animals yun. Dahil ang Gentiles hindi tinuring na marumi ng Diyos. Wala ka mababasa sa Old Testament Mosaic Law. So, ito, Brother Toto, sinasabi natin. Sabi dito sa Vincent's Word Studies in the New Testament, the Jews profess to ground this prohibition on the law of Moses. But there is no direct command in the Mosaic Law forbidding Jews to associate with those of other nations. But Peter's statement is general, referring to the general practice of the Jews to separate themselves in common life from the uncircumcised people. Therefore, kung ang marumi pala ay hindi yung mga tao ang marumi yung mga hayop, yung mga animals na unclean. Kaya yung sinabi ng Diyos sa vision ni Peter, ang nilinis ng Diyos
Of course, hindi hintil yun, hindi tao yung nilinis ng Diyos. Hindi naman marumi ang Diyos, sabi dito sa mga experts. Hindi marumi ang Hindi tao. naman hintil ng marumi. Ang marumi yung mga animal unclean. Animals. Kaya ang tama po si Pedro sa kanyang conclusion based no sa commentary ni Mark 17, 7:19, na thus he declared all All foods. foods clean. Kung tao yan, dapat ang conclusion dun sa Mark 7:19 ni Pedro, All Gentiles. thus he declares all men clean. Dapat ganon. So walang consistency yung tinuturo na alam natin no, na palagay natin. Kaya the Peter's use of the word unlawful in Acts 10:28, di ba sabi niya kay Cornelio, alam mo naman Cornelio na ito'y unlawful para sa Hudyo na sila'y bumisita sa bahay at makakain ng mga hintil. Kasi sa Adventist, pag sinabi unlawful, 10 commandments kagad yan. Kautusan kagad ni Moses yan. Pero pag tinignan mo pala sa Greek yung salitang unlawful, sa Acts 10:28, it is not from the Greek nomos. It's not a Mosaic law, referring to the Mosaic law, but instead, he used the word athemitos. Ano ba ang athemitos? Sabi sa Greek English lexicon, ang athemitos ay violation of tradition or common recognition of what is seemingly proper. So yung sinabi ni Peter kay Cornelius, alam mo naman Cornelius na hindi lawful sa amin ng mga Hudyo na magpag-associate sa hintil. Hindi pala utos ni Moses yun. Utos yun ng mga tradition pala ng mga matatanda na Hudyo yun. Outside the Bible, nakaragdagang referensya, nakaragdagang turo ng mga Jewish rabbis. Customary pala yung tradition lang na wala sa Mosaic law. Kaya, naku, purihin ng Diyos, napakalinaw nitong ginagawa natin pag-aaral. And I hope, yung mga Adventist natin kaibigan. So, conclusion tayo. Opo. Nakakita natin sa ating pag-aaral na it wasn't the Gentiles were deemed unclean by God. Hindi Gentiles ang nilinis sa Diyos. Dahil wala kang mababasa na tinuring silang marumi. Ang marumi, yung mga animals na unclean. But rather, that's a nation of certain animals as unclean for consumption. Kaya nilinis sa bison, hindi tao, kundi animals, yung mga karumaduan. Wala nang clean and unclean. Next, in Acts 10:15, when God states that what God has made clean do not call common, he is referring to the designation of unclean animals, not people. And lastly, God clearly delineates between clean and unclean in Leviticus 11 and Deuteronomy 14, specifically referring to animals and not extending these categories to the Gentile human being. Kaya kung babalikan natin, Brother Toto, yung text natin binasa ay maliwanag na ngayon sa atin sa Acts 10:28. And he said to them, you yourselves know, sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro sa Panginoon, how unlawful, atheminon, hindi sa Mosaic law, kundi kaugalian lang ng mga Hudyo, for a Jew to associate with or to visit anyone on another nation. But God has shown me that I shall not call any person common and unclean. Bakit person ang sinabi dito ni Peter? Kung ito sa animal. Kasi nga, yan na ang consequence at application nung tinanggal na ng Diyos yung tinatawag natin clean and unclean with the animal. Pag wala ng bawal na pagkain, therefore, pwede na silang makipag-associate sa mga tao. At saka, Pastor, malamang yung association with the Gentiles, wala namang regulation na kosher nga yung mga Gentiles. So, ang ipapakain sa kanila out of hospitality is yung kinakain ng Gentiles, hindi ba? Actually, yan yung pinagkasundoan na sa Jerusalem Council eh. Correct. Kung ano yung pwedeng kainin nila, di ba? Sabi dun sa Acts chapter 15, verse 29, between Jews and Gentile to na Christian itong instruction ng Panginoon doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem Council. Sabi niya, for it is seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than this requirement. Wala na kasing clean and clean, di ba? So, ibig sabihin, pwede na kainin lahat at pwede nang Hindi, sabi dito, ito nang gagawin nyo. Lay on you no greater burden than this requirement. May requirement pa rin para magkaroon ng magandang fellowship ang Jews at Christian. Ano yun?
Mm. Abstain from not being Jew at sacrificed Gentile. to idol. Oh, Jews and Gentile na to. Kasi sa Christian church, pareho nang magkasamang Jews at Gentiles. Umiwas kayo sa sacrifice to idols. Bagaman, sabi nga ni Paul, wala naman ang idol, ang Diyos-Diyosan, hindi naman nag-exist. Pwede kumain. Pero kung may matitisod, huwag na kumain. So for the sake of peace and order between the fellowship of Jews and Christians, meron pa rin requirements. Pero hindi na yung clean and unclean ang requirements. Kundi yung mga sacrifice to idol. Kasi magsasuffer dyan yung mga baguhan na mga galing sa paganism na Gentile na naging Christian. Tapos kumakain ka pa rin ng sinacrifice doon sa dating religion niya. Baka matisod. And from saan? Blood. Ang matitisod naman dito, pag hindi sinunod tungkol sa blood, mga Hudyo naman ang matitisod. Di ba? It makes sense. It makes sense. It makes sense. And then what has been strangled. Ito yung mga biligting na hindi tinigis na dugo ng mga hayop, matitisod din ng mga Hudyo. Although pwedeng gawin ito ng mga Gentiles kasi practice niya ito. Pero alang-alang sa fellowship, although allowed naman siya, pero hindi beneficial sa fellowship ng Jews and Gentiles. And from sexual immorality. Both Jews and Gentiles ito. Siyempre. Immorality. Yeah, matindi. Immorality. Yan, matindi. Matindi ito. So if you keep yourself from this, you will do well. Ito. Go ahead. Yeah, okay. Ang comment ko is the gospel was already going to spread to all nations. And imagine if the Jews continued to practice itong mga dietary laws nila, then they would have been, I'm talking about the Christian Jews. And if they insisted doon sa Gentiles, probably the resistance was twice than what they have experienced when it came to yung mga practices ng mga pagans pagan Gentiles who were actually being preached upon. Kasi if we were to use yung method ng Seventh-day Adventist at that time to teach the Sabbath and the dietary laws na tinuturo ni Ellen G. White, the gospel would have failed. Why? Because they will preach the gospel and then bring the Gentiles towards the Mosaic practices, which they are practicing now. And then it will be an opening for Torahism, yung babalik sila kay Moses. Yes. Kasi yung mga Gentiles, sanay sila sa mga do's and don'ts din. Iba lang nga yung mga do's. Meron din sila. Ngayon, kung the way ituturo ng Seventh-day Adventist yung gospel, na kasama yung Sabbath keeping at saka yung food laws, then babalik sila kay Moses. And the Jerusalem Council would have not advised na huwag niyo nang abalahin. Wala silang respeto. Tayo mga Christian, ngayon, sakop tayo, under tayo ng Jerusalem Council ngayon. Kasi yun yung mga apostol na mismo at mga elders ng Jews ang nagtipon-tipon with the Holy Spirit na Tapos ngayon, pagpipilitan mo pa rin i-require yan.